Si Kapitan Tiago ay isang lalaking bilugan ng mukha, kayumanggi ang kulay at hindi kataasan kung titingnan sa pisikal na anyo. Ngunit kung susumahin sa kabuuang pagtingin ng bayan ng San Diego, isa siya sa pinakamayaman, malapit sa simbahan at sa pamahalaan. Mahusay siyang makisama sa lahat ng tao, mahirap man o mayaman, mangmang o edukado, ordinaryong mamamayan o maging may tungkulin sa lipunan at simbahan. Kilala bilang isang mabuting tao si Kapitan Tiago. Bagamat hindi nakapag-aral dahil sa kakuriputang taglay ng ama, natuto siya sa pamamasukan sa isang paring Dominiko. Pinagtiyagaan siyang turuan upang matuto, kapalit ay ang paninilbihan sa pari. Kahit na sa pisikal ay maliit ang kanyang ulo, ang paniniwala naman ng marami ay may angkin siyang husay at talino. Napatunayan ito nang napangasawa niya si Doña Pia Alba, isang mayamang dalaga. Sa sipag at tiyaga sa pangangalakal, napayabong nilang mag-asawa ang kanilang kabuhayan. Ngunit sa kanilang pagsasama na umabot ng 6 na taon, hindi sila nabiyayaang magkaanak. Mula sa payo ng kaibigan at kapanalig sa pananampalataya na si Padre Damaso, nanalig silang mag-asawa sa Birhen ng Obando upang sila ay mabiyayaan ng supling. Hindi naglaon ay naglihi ang babae. Nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang napakarikit na sanggol na pinangalanang Maria Clara. Naging malaking palaisipan ang pananamlay ni Doña Pia Alba nang ito ay magdalang tao. Naging malulungkutin ito at nanghina ang pangangatawan hanggang sa dapuan ng malubhang karamdaman. Iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Isang mestisang babae si Maria Clara, maganda at mayuming binibini na hinahangaan ng kapwa babae at lalaki. Tunay ngang malapit si Kapitan Tiago sa simbahan at sa mga kaparian dahil nagagawa nitong tumbasan ng salapi ang kabanalan. Nakabibili ang kanyang pera ng panobena at pamisa. Nagagamit rin niya ang kanyang salapi upang ipagdasal siya ng mga mahihirap kung wala siyang oras magdasal. Siya ay deboto rin ng halos lahat ng mga santo at ang bahay niya ay puno ng mga imahen. Hindi niya nalilimutan na magpasalamat sa mga pari sa paraan ng pagbibigay ng regalo at donasyon sa tuwing may okasyon. Ang pagiging malapit rin niya sa pamahalaan ay hindi maitatatwa dahil sa pagiging masunurin niya sa batas. Maaalalahanin din siya sa mga opisyales sa pagbibigay ng regalo sa lahat ng okasyon. Ang kanyang pagiging malapit sa pamahalaan at pakikipagmabutihan sa mga opisyales ang nagdulot ng usapin ng mga taong bayan tungkol sa pagkakaluklok niya bilang kapitan ng kapisanan ng mga mestizo, gayong hindi naman siya mestizo. Marami ang tumutol ngunit dahil sa kanyang katayuan sa lugar at impluensya ay nakuha niya ang posisyon. Mula pagkasanggol ay pinalaki si Maria Clara ng kanyang tiya Isabel at sa pangangalaga ng amang si Kapitan Tiago at amain na si Padre Damaso. Nakasanayan na siyang maging anghel, birhen at sagala sa tuwing may prosesyon dahil sa taglay na katangian at kagandahan. Mamula-mula ang kanyang buhok, matangos ang ilong, may biloy sa pisngi at taglay ang maputi at manipis na balat. Pinaniniwalaan ni Tia Isabel na ang sanhi ng pagiging mestiza ni Maria Clara ay dahil ipinaglihi ito kay San Antonio. Walang minana si Maria Clara kay Kapitan Tiago maliban sa pagiging maliit ang tainga. Ano't anuman ay labis ang naging pasasalamat ni Kapitan Tiago sa Obando dahil sa pagmamahal at kabaliwan sa anak. Nang mag-14 anyo si Maria Clara ay pinadala siya sa beaterio ng Santa Catalina. Tutol man ang kalooban ni Maria Clara ay hindi niya nagawang suwayin ang kagustuhan ng amay si Padre Damaso na ipasok siya ng kumbento. Napahiwalay si Maria Clara sa kanyang ama at tiyahin, mga kaibigan at kababatang si Crisostomo Ibarra. Ilang taon pa lamang ang nakalipas mula nang mapagpasyahan ng matalik na magkaibigang Kapitan Tiago at Don Rafael Ibarra na ang kani-kanilang mga anak ay ipakasal sa takdang panahon. Naniniwala ang dalawa na wagas ang pagmamahalan nina Crisostomo Ibarra at Maria Clara.